Samantala, unti-unti nang lumiliit ang lamang ni Floyd Mayweather Jr. sa mga pustahan sa kanilang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Mula sa Las Vegas, Nevada, may ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Rafi, 6 na araw na lang ang iniintay bago ang kapanapanabik na laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. dito sa Las Vegas, Nevada. At ramdam na nga excitement dito para sa tinuguriang pinakamalaking laban sa kasaysayan ng boxing. Ayon sa official sportsbook ng MGM Resorts International, lumiliit na ang puwang sa pagitan ni Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao pagdating sa betting odds. Nasa negative 200 na lang si Mayweather at nasa plus 170 na si Pacquiao. Ibig sabihin, kada $200 na ipupusta kay Mayweather, kikita ng $100. Samantalang kada $100 na ipupusta kay Pacquiao, kikita ng $170. Maaari pa daw ito magbago habang papalapit ang May 2. Isang higanteng billboard ng laban ng Pacquiao-Mayweather ang nakapaskil ngayon sa labas ng MGM Grand dito sa Las Vegas, Nevada. At pagpasok sa hotel, walang humpay ang pagpasok ng mga guests na naghahanda na para sa May 2. Ang tindahan ng fight merchandise, dinagsa din ng mga fight fans. Dito lang kasi mabibili ang official fight gear ng laban, tulad ng mga t-shirts, caps at jackets. Nasa $35 hanggang $75 ang mga shirt, $40 ang mga cap at $90 ang mga jacket. Sa main lobby, makikita ang digital fight countdown. Pati ang real-time social media fight analysis sa kung sino ang mananalo, nilagay na rin. Ang mga slot machine sa casino area, balot din ng mga poster ng laban. Inabutan pa ng GMA News ang bus ng The Money Team ni Mayweather na dumating sa MGM Grand. Naniniwala pa rin si Leonard Ellerby, CEO ng Mayweather Promotions, na si Pretty Boy pa rin ang magwawagi sa May 2. Floyd's been the man, and Saturday night will be no different. He looks very, very good, and there'll be hundreds of thousands of people circulating all the casinos in the Las Vegas area. It's just going to be a great fight. Rafi, bukas nga ng mga alas 10 ng gabi ay inaantabayanan na natin ang pagdating ni pambansang kamao Manny Pacquiao dito sa Las Vegas, Nevada matapos ang kanyang huling sparring session sa Wildcard Gym sa LA. Yan muna ang latest mula dito sa Las Vegas, Nevada. Rafi? Mark, meron ba tayong impormasyon kung bakit nagbabago na yung odds ika nga between Mayweather at itong si Pacquiao? Tsaka in the first place, paano ba ito nangyayari? Dati kasi, di ba, ang laki ng lamang nitong si Mayweather. Bakit humahabol na ika nga itong ating pambansang kamao, Mark? Rafi, yung mga betting odds na ginagawa dito sa Las Vegas, yung pagbago ng betting odds yan ay base na rin doon sa mga pumupusta. Minsan kasi nagbabago-bago yan. Depende doon sa dinadagdagan ng ang bets para dito kay Manny Pacquiao. In fact, kanina, yung sinabi natin na minus 200 si Mayweather at plus 175 si Pacquiao, nung umpisa yan, ang layo nung pagitan ng dalawa, especially nung mga huling, rather a month before. Pero ngayon, nung binisita natin kanina yung mga booking stations, kinausap natin yung mga managers doon, sinabi nila na inaasahan daw nila na habang papalapit yung May 2, mas marami ang pupusta para dito kay Manny Pacquiao na ngayon lang naiisip na posibleng sila ang magiging llamado pag pumusta sila kay Manny Pacquiao. So, inaantabayan na natin yan, yung changes na yan. Kasi pag merong isang grupo o maraming grupo na pumusta kay Manny Pacquiao, lalong-lalong lalapit yan doon sa odds kontra kay Mayweather. So very interesting na bantayan yan habang papalapit nga ang May 2, Rafi. Mark, dumadami ba yung mga pumupusta kay Manny Pacquiao dahil na rin sa mga sinasabi na ng mga analyst sa kanilang mga pag-aaral kung sino yung posibleng manalo? Ganun ba yung nangyayari dyan ngayon, Mark, sa US? Malaking factor nga yun, yung interpretation ng mga analyst. Siyempre, yung mga pupusta, lalo yung mga may kakayanan na bayaran nga yung malalaki. We're talking about millions of dollars dito, Rafi. Babalikan nila yung mga last few fights ni Manny, babalikan din nila yung mga last few fights ni Mayweather. At doon nila pagbabasihan, kasama na rin yung mga interpretation ng mga analysts pagdating sa laban nga ni Pacquiao sa ni Mayweather. So, babantayan din natin yan, Rafi, lalong-lalo na kasi nakikita natin yung trend ni Manny Pacquiao na pataas ang pataas yung belief ng mga tao na siya yung perfect fighter para matalo etong defensive style ni Floyd Mayweather, Rafi. At Mark, panghuli na lamang, may mga concerns pa rin ba patungkol dun sa mga yung referee at yung mga judges na mag-officiate dito kay doon sa laban ni Manny Pacquiao at Mayweather, at least dyan sa Las Vegas, Mark?
Wala na, Rafi. No? In fact, nung sinabi ng dalawang kampo, no, ito si Leonard Ellerby, na CEO ng Mayweather Promotions, at ni Bob Arum naman ng Top Rank, na malaki ang kumpiyansa nila. Unang-una kay Kenny Bayless na magiging third man in the ring pagdating ng May 2. At yun ng controversial na judge na si Burt Clements, yun yung pinag-uusapan natin dati na nagkamali sa scoring kung kaya nagkaroon ng draw doon sa unang laban ni Manny Pacquiao sa ni Juan Manuel Marquez. Ay may tiwala din naman daw sila at umamin naman daw kasi agad-agad itong si Burt Clements sa kanyang pagkakamali kahit na hindi na bago na yung resulta ng laban na yon. So since both camps ay agreeable na dun sa choices ng tatlong judges na pinili ng Nevada State Athletic Commission at yung pagpili din nila dito sa veteranong referee ni si Kenny Bayless, ay pati yung mga tao dito na nasa Las Vegas ay okay na rin dun sa naging pili na yon ng Nevada State Athletic Commission, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyong mga update, Mark Zambrano.